Isa pong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang hapon dito sa Pilipinas. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Doon naman sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, nasa iba't ibang bansa. Alam niyo mga kaibigan, sobrang madami po ang pwedeng gawin ng tao, lalo na sa araw na ito. Dahil holiday po ay sinusulit ang oras at panahon na makasama ang pamilya. Lahat ay busy. Marami akong nakita mga naglaba, naglinis ng kanilang mga sasakyan, mga paligid. Lahat po ay busy. Ibig sabihin, pagkatapos po ng pagtatrabaho sa mga kumpanya na pinagtatrabahuan, pag nasa loob po ng bahay ay marami pa ring trabaho. Ganyan po tayo mga Pilipino. Wala pong oras na pinapalagpas hanggat kaya ng katawan ay kaya. Ang iba naman po ay bagamat walang ginagawa, ngunit pagod ang isipan sa pag-iisip ng mga sitwasyon ng buhay. At talaga pong ang ating buhay ngayon sa mundo ay parang nakikiramdam o nagpapakiramdaman ang bawat isa dahil meron pong mga kaguluhan sa ating gobyerno, meron pong mga bigla na lang darating na mga sakuna o mga gaya ng mga pagbaha, mga pag-ulan, iba-iba pong pangyayari ang biglang nagaganap na lang na hindi po inaasahan ng tao. Ngunit para naman po sa akin, ang lahat ng mga nangyayari sa panahon ngayon, yan po ay nakatalaga na dito po sa Biblia, na bago pa man dumating ang ating Panginoong Jesucristo ay mangyayari po lahat ng mga nangyayari na ating nakikita sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, lalo po tayong magpakasiksik sa salita ng Diyos dahil ang salita lamang po ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya muli po ay inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa Aklat ng Bilang, tayo po ay nasa chapter 33 na ng Bilang. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa kanyang pagsama, paggabay sa buhay ko at sa buhay nyo rin po na nakikinig at nakikisabay sa pagbabasa. Ay ang Diyos po ay hindi tayo pinababayaan. Ganoon din po ang banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa atin ng bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Ngayon po ay nandito po ako ulit sa aking munting hardin. At yan nga lang po ang natitira, ang ating dragon fruit. Medyo mahangin po dito at walang gaanong ingay dahil sa baba mga kaibigan ay talagang samot-saring ingay ang ating maririnig. Hangin naman po siguro ang inyong maririnig dito sa aking video at ang kampana ng simbahan po ng Katoliko na malapit po dito din sa aming bahay. Kaya mga kaibigan, muli buksan po natin ang Biblia natin. Nasa aklat po tayo ng Bilang chapter 33 na po tayo at pang 34 days na po natin sa araw na ito. Ang title po nito, ang paglalakbay ng Israel. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto. Ayon sa kani-kanilang pangkat sa pangunguna ni Moises at Aaron, ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Ang mga Israelita ay umalis sa Ramses noong ika-15 ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto. Kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na sinalot ni Yahweh dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mula sa Ramses, nagtuloy sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagtuloy sila sa Itam. Sa may hangganan ng ilang, mula sa Itam, nagbalik sila sa Pi-Harirot, silangan ng Baal-Zephon at humimpil sa tapat ng Migdol. Pag-alis nila ng Pi-Hahirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang.
3 araw silang naglakbay sa ilang ng Etam sa kahumimlay sa Mara. Mula sa Mara nagtuloy sila sa Elim, nakakita sila roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera, at doon sila humimpil. Mula sa Elim, nagtuloy sila sa baybayin ng dagat ng mga tambo. Mula sa dagat ng mga tambo, nagtuloy sila sa ilang ng Sin. Mula sa Sin, nagtuloy sila ng Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila ng Alos. Mula sa Alos, nagtuloy sila ng Refidim, isang lugar na kulang sa tubig. Mula sa Refidim, nagtuloy sila sa ilang ng Sinai. Mula sa Sinai, nagtuloy sila ng Kibrot Hataava. Mula rito nagtuloy sila ng Hazerot. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Ritma. Mula sa Ritma, nagtuloy sila ng Rimon Faris. Mula rito nagtuloy sila ng Libna. Mula sa Libna, nagtuloy sila ng Risa. Mula sa Risa, nagtuloy sila ng si Ilata. Mula rito nagtuloy sila sa bundok ng Sefer. Mula sa bundok ng Sefer, nagtuloy sila ng Harada. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Makilot. Mula sa Makilot, nagtuloy sila ng Tahat. Mula naman sa Tahat, nagtuloy sila sa Tari. Mula sa Tari, nagtuloy sila ng Mitka. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Asmona. Mula sa Asmona, nagtuloy sila ng Moserot. Mula sa Moserot, nagtuloy sila ng Biniyaakan. Mula rito nagtuloy sila ng Hor Hagidgad. Mula sa Hor Hagidgad, nagtuloy sila ng Hotibata. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Abrona. Mula sa Abrona, nagtuloy sila ng Isyon Giber. Mula rito nagtuloy sila sa ilang ng Zen, sa makatwid ay Kadis. Mula sa Kadis, nagtuloy sila sa bundok ng Hor sa may hangganan ng Edom. Sa utos ni Yahweh, si Aaron ay umahon sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na 123 taon. Nooy unang araw ng 5 buwan, 40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na nanirahan sa Negib ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor, nagtuloy sila sa Zalmona. Pagkatapos nagtuloy sila sa Punon. Mula sa Punon, nagtuloy sila sa Ubot. Mula rito nagtuloy sila sa pinagbayanan ng Abarim, sakop ng Moab. Mula sa Iyim, nagtuloy sila sa Dibon-Gad. Mula rito nagtuloy sila sa Almon Diblataim. Mula sa Almon Diblataim, nagtuloy sila sa kabundukan ng Abarim. Bago dumating ng Nebo, mula sa kabundukan ng Abarim, nagtuloy sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, tapat ng Jericho. Humimpil sila sa tabi ng Jordan sa pagitan ng Bet-Simon at Abel-Sitim sa kapatagan ng Moab, ang mga hangganan sa Kanaan. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, pagkatawid ninyo ng Jordan, papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga taga roon. Durugin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imaheng metal, gibain din ninyo ang mga altar sa sambahan sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing yaon at doon kayo tumira pagkat inyo na ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang partihan ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte, sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa sapalaran. Palayasin nga ninyo ang mga taga roon. Kapag hindi ninyo sila pinaalis na lahat, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at hadlang sa inyong landas balang araw. Sila pa ang gugulo sa inyo kapag nagkataon sa inyo ko ipalalasap ang pahirap na gagawin ko sana sa kanila." Chapter 34. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises,
Sabihin mo sa mga Israelita na pagdating ninyo sa Kanaan, mapapasa inyo ang lupaing nakapaloob sa mga hangganang ito sa timog, ang ilang ng Zen, nakaagapay ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabim, ang Zen hanggang sa timog ng Kadesh Barnea, ang Hazaradar at ang Asmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa kanluran, ang dagat Mediteraneo. Sa hilaga bahagi ng dagat Mediteraneo, bundok ng Hor, ang Hamat at ang Zidad, ang Zephron hanggang Hazar Inan. Sa silangan mula sa Hazar Inan hanggang Sifam, ang Ribla gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng dagat Sineret, ang Jordan hanggang sa dagat ng Asin, iyan ang kikilalaning hangganan ng lupaing ibibigay ko sa inyo. Sinabi ni Moises sa mga Israelita. Iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa siyam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa sapalaran. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi sa ibayo ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang mga namahala sa paghahati ng lupain, sinabi ni Yahweh kay Moises, sina Eleazar at Josue, ang pamamahalain mo sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila. Ito ang pipiliin mo sa lipi ni Juda ay si Caleb na anak ni Jephone. Sa lipi ni Simeon ay si Simeol na anak ni Amyod. Sa lipi ni Benjamin ay si Elidad na anak ni Sislon. Sa lipi ni Dan ay si Buki na anak ni Jogli. Sa lipi ni Manasis na anak ni Jose ay si Haniel na anak ni Ephod. Sa lipi ni Ephraim ay si Kemuel na anak ni Siftan. Sa lipi ni Zabulon ay si Elisaphan na anak ni Parna. Sa lipi ni Sakar ay si Paltiel na anak ni Asan. Sa lipi ni Aser ay si Ahiod na anak ni Silome. At sa lipi ni Neftali ay si Pedael na anak ni Amyod. Ang mga nabanggit ang pinamamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupaing Kanaan na ibinigay niya sa Israel. Chapter 35. Ang mga lungsod para sa mga Levita. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling bayan at pastulan ang mga Levita. Ang ibibigay nila ang magiging tirahan ng mga Levita at pastulan ng kanilang mga hayop. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 444 metro mula sa pader ng lungsod, 444 metro sa silangan, 444 hilaga, 444 sa kanluran, at 444 sa timog. Ulitin po natin ha. Chapter 35 verse 4. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 444 metro o meter. Mula sa pader ng lungsod, 444 metro sa silangan, 444 sa timog, 444 sa kanluran, at 444 sa hilaga. Pare-pareho ano po mga kaibigan. Bigyan din ninyo sila ng 6 na lungsod na taguan ng mga nakapatay. Bukod rito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod. Sa makatwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod, kasama ang kanilang pastulan. Ang bilang ng lungsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin. Sa maliit ay ilan lang. Ang mga lungsod na taguan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabi mo sa mga Israelita, pagdating ninyo ng Kanaan, pumili na kayo ng lungsod na mapagtataguan ng sino mang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago hanggang sa litisin upang huwag mapatay ng sino mang ibig maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lungsod, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan.
Ang mga lungsod na ito ay maaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya Israelita o nakikipamayan lamang. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamagitan ng bakal ay papatayin pagkat buhay ang kanyang inutang. Papatayin din ang sinumang pumatay sa pamagitan ng bato pagkat buhay ang kanyang inutang. Papatayin din ang sinong pumatay ng kapwa sa pamagitan ng kahoy pagkat buhay ang kanyang inutang. Ang papatay sa kanya ay ang pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya saan man siya makita. Papatayin din ang sino man na dahil sa galit ay makamatay sa pamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman, o sa pamagitan ng suntok pagkat siya ay umutang ng buhay. Ang papatay sa kanya ay ang pinakamalapit na kamag-anak ng napatay. Saan man sila magkita, ngunit ang sinumang nakamatay ng hindi sinasadya, maging sa pamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya naghagis ng bato at may natama ang di niya nakikita, ang taong iyon ay di ipaubaya sa kapulungan sa mga kamag-anak ng namatay. Siya ay pangangalagaan ng kapulungan sa sinumang ibig maghiganti. Ipababalik siya sa lungsod taguan at mananatili roon hanggang buhay ang kasalukuyang punong saserdote. Kapag ang nakamatay ay lumabas ng lungsod at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Ang nakamatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod hanggang buhay. Ang nanunungkulang punong saserdote, pagkamatay nito, ang nagtatago ay maaari nang umuwi sa kanyang bayan. Ito ang tuntuning susundin ninyo at ng inyong mga inapo saan man kayo manirahan. Mga tuntunin tungkol sa pagsaksi at pagtubos sa nakamatay. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng ilang saksi. Walang papatayin dahil lamang sa patutuo ng isang saksi. Sino mang makamatay ng sinasadya ay hindi maring tubusin ng salapi, dapat din siyang patayin. Sino mang nakamatay nang hindi sinasadya at nagtago sa alinmang lungsod ay hindi maaring makakaalis agad doon sa pamagitan ng pagbabayad. Kailangan manatili siya roon hanggang buhay ang nanunungkulang punong saserdote. Huwag kayong magpapadanak ng dugo sa lupaing inyong titirhan. Ang dugo ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makalilinis nito kundi ang dugo ng nakamatay. Hindi niyo dapat dumihan ang lupaing inyong titirhan pagkat akong si Yahweh ay nasa lupain ng mga Israelita. Chapter 36. Ito na po ang last chapter ng Bilang. Mga tuntunin tungkol sa pag-aasawa sa babaeng tagapagmana. Ang mga pinuno ng sambahayan ng angkan ni Galaad na anak ni Makir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises. At sa mga pinuno ng Israel, sinabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na partihin ang lupain sa pamagitan ng sapalaran. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Silofihad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Kung ang mapangasawa nila ay mula sa ibang lipi, ang bahagi nila ay mapapasaliping ito. At sa gayoy, mababawasan ang bahagi ng aming lipi. At pagdating ng taon ng pagpapalaya, pag ang lupain na ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi nila ay mauwi ng panatilihan sa lipi ng kanilang asawa. Sa gayon, mababawas ito sa aming lipi. Dahil dito, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang mga apo ni Jose. Ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Silofihad ay bayaan silang mag-asawa sa sino mang gusto nila, ngunit huwag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanyang ama ay kailangang mag-asawa sa lipi nito upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Ang kaparte ng alinmang lipi ay di nga maaring ilipat sa ibang lipi, pananatilihin ng bawat lipi ang kanilang kaparte. Ang utos ni Yahweh ay sinunod ng mga anak ni Silofihad na sina Maala, Tersa, Hogla, Milka at Noah. Ang napangasawa nila ay pawang buhat sa lipi ng kanilang ama, mga inapo ni Manases na anak ni Jose, kaya hindi nagalaw ang kaparte ng kanilang ama.
Ito ang mga batas at tuntunang ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dito po tayo magtatapos muna sa last chapter ng Bilang, chapter 36. Ano po? Nakakatuwa po si Yahweh kasi talagang ino-organize niya lahat, pati sukat, pati ang mga mamanahin ng bawat lipi, ang mga tuntunin, ang mga patakaran, ang batas. Ano po? Naalala ko po pagdating sa mga partihan ng mga lupain, sa panahon po natin ngayon ay marami pong nagaganap na hindi maganda. Andiyan po ang pag-aaway-away, pagtatalo-talo ng mga magkakamag-anak. Kahit man nga mga magkakapatid ay nag-aaway-away, nagkakaroon ng samaan ng loob dahil lang po sa lupa na kung tutuusin, kunyari ako po ay hindi naman ako ang nagbungkal ng mga lupain na pinamana sa amin ng aking mga magulang. Dahil po sa aming generation na ay hindi po talaga kami tumanda sa pinamana na lupa sa amin. Kumbaga, mga panahon po na kami ay nag-aasikasa din ng lupa. Noong mga panahon po na kami ay nasa elementary, nag-high school, pero after high school po ay umalis na kami ng aming isla para po mag-aral sa mga syudad gaya po ng Maynila. Kaya hindi po talaga kami ang tahasang nagpakahirap sa lupain yun. Mula po sa aming mga lolo't lula, sa mga ninuno namin, papunta sa aming mga magulang, ay talaga nakita po namin yung kahalagahan ng lupa sa kanila. Pagdating na po sa amin, ay para po mahalaga po ang lupa. Kaya lang, kapag hindi po tayo sanay mabuhay doon sa lupang iyon o hindi po tayo nanatili sa lupang iyon, hindi na po natin alam kung paano po ito pagkikinabangan o bubungkalin. Ano po? Kaya kadalasan ay ng pamilya ng mga pinamanahan ay nagkakaisa na ibenta na lang ang mga lupain. At doon na po nagtatapos yung mga pamana na kumbaga gaya ko pagdating sa aking mga anak ay burado na po yung kanilang kwento doon kapag naibenta po namin yung aming minanang lupa. Kumbaga walang magpapatuloy na mga anak mula sa akin. Kaya yung mga lupa po na yan, blessing po dapat siya ng Panginoon. Kaya lang nagiging dahilan po ng pag-aaway-away. At wala man po ang Diyos sa panahong ito upang sabihan ang bawat miyembro ng mga tagapagmana. Ngunit kung ano po yung ating nabasa dito po sa Bilang, sa Book of Numbers o sa Aklat ng Bilang, ay yun din sana ang mangyari sa buhay ng mga tagapagmana sa panahong ito para hindi po nag-aaway-away. Ano po? Pero meron po ako nakita dito na malupit din na patakaran ni Yahweh na pag sinabi ni Yahweh na sige, ubusin nyo sila lahat, patayin nyo sila lahat, huwag kayong magtitira kahit isa man o kahit ilan sa kanila kasi darating ang araw na sila ang makakalaban ninyo. Yan po ang ano. Kaya nga po para sa aking sariling pananaw, kaya po pala naglalaban-laban ngayon ang mga taga-Israel at saka mga itong kalaban nila. Dahil yan ay mga kasamahan pa rin naman ng mga Israelita yan, ng kanilang mga ninuno, ang mga taong iyan. Kumbaga, ang mga taga-ibang lipi at talagang lahat po yan ay nagmula po sa angkan ni Jacob. At nagkawatak-watak sila at nagkakagulo. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon dahil hindi po ganun kalawak ang aming lupa at wala po akong balak makipag-away pagdating sa lupa kasi nakakahiya nga po kasi ang lupa ay ang may-ari po yan ay ang Panginoon at hindi po ang tao at yan po ay blessing na lang ng Diyos sa buhay ng bawat may manang lupa. So mga kaibigan, ayan po.
Salamat sa Panginoon. Talaga pong ako'y nagagalak, natutuwa kasi nakakapagpatuloy po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, pag tinitignan ko po ang sitwasyon ng buhay sa panahong ito, talaga pong wala na po tayong magagawa kundi ang umasa sa Diyos, dahil ang pangarap po ng bawat isa na anak ng Diyos ay kaligtasan at buhay na walang hanggan at makauwi sa kalangitan. Ano po? Kaya magpatuloy po tayo mga kaibigan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pananalangin. Magpatuloy po tayong mamuhay na gamit ang salita ng Diyos at makita po nawa ng Diyos ang ebidensya sa ating mga buhay ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Dahil yun lang po talaga ang mahalaga sa Panginoon. Yung katibayan ng ating pananampalataya at ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Ayan, hanggang dito po muli natin tatapusin ang aking video, ang aking Bible reading ngayong hapon. Pagpasensyahan nyo po kasi wala pong time na pareho ang pag-upload ko ng aking video, dahil naghihintay po ako mga kaibigan ng oras na tahimik. Gaya ngayon, andyan pa yung mga basketball sa baba, andyan yung mga mayat-maya na dumadaan na sasakyan, andyan yung mga nagkukwentuhan. Kaya ito pong bubong ng aming kubo, ito lang po talaga ang lugar na talagang masasabi ko na may kapayapaan sa lugar na ito, kasi may ingay man pero hindi gaano maririnig po dito sa aking video. At dito ko po muna tatapusin ang ating kwentuhan mga kaibigan, dahil maya't maya po ay mananalangin na po ako dito sa lugar na ito, dahil ito po ang aming tipanan ng ating Panginoon. Ang tangi ko pong dalangin ay patuloy po kayong ingatan ng ating Diyos, lumago, lumalim ang inyong pananampalataya sa Diyos, mauhaw ang bawat puso natin sa salita ng Diyos, at ma-excite po tayo sa lahat ng mga dakilang bagay, dakilang himala na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Babay po muna sa inyo mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng lubusan ng ating Diyos. Ganon din po ang ating buong sambahayan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.